Welcome to Donmar TV News Channel. Mag-react po tayo dito sa rally ni Leni Robredo na tinatawag nating negative campaigning. Nakita ko kasi yung intro ng video. Intro pa lamang ay itong si Leni Robredo ay naninira na sa kampo ni BBM. So talagang makikita natin guys ang difference ng Uniteam at yung mga kakamping na rally. Okay? Panoorin natin itong speech ni Leni Robredo sa kanyang rally. Ito lang yung pagpapaalala. Sa bawat pangako na sinasabi sa inyo, kailangan tanungin nyo sila. Nung hindi pa ba sila kandidato at wala pang eleksyon, asan sila? Ayan. Simula na guys ha. Unti-unti nang tinitira si BBM. Alam mo na yung kanilang kampanya full of hatred, no? Compare sa kabila. Yung kabila kasi hindi kasi sila insecure sa kanilang mga lineup, no? Pero dito makikita mo talaga na obsessed na sila, parang nagpapanik na sila dahil sa survey na kolelat sila, kaya tinitira nila panira ng panira talaga, na hindi naman nila alam na sa pagbanat nila ito ay nakasisira din sa kanila, no? Kasi yung kabila walang ginagawa kundi nagbuhos lang ng motivation, nagbuhos lang ng mga plataforma, pero dito instead of giving their platform, wala, napuno ng hatred at saka paninira. Sinabi nilang mahal nila kayo, tanungin po ninyo, paano ba nila pinakita yung pagmamahal nila sa inyo? Paano? Sa mga positive campaigning nila, dyan kami nabubusog. No? Robredo? Yung campaign nyo, yung tinitira lagi nyo no, ang mga kabilang kampo, nasasaktan kami. Okay? Lalo kaming nagtanim ng galit sa grupo ninyo. Ganyan nila kami, yung mga taong bayan, na malaman na talaga namin na mahal nila ang taong bayan. Hindi kagaya sa inyo na puro paninira at galit. Nung hindi pa kampanya. Ayan. Ano na naman, sabi mo, resibo na naman yung sinasabi mong nasaan si BBM during the times of yung mga nahirap na days, di ba? Kasi si Bongbong Marcos kasi hindi yan sanay sa merong kamera. Pag tumutulong yan ng tao, dapat walang kamera, hindi kagaya sa'yo. Ako po, alam na alam ninyo. Dito po sa Kamanava, napakalaki ng talo ko nung 2016. Nagtataka nga kami, bakit nanalo ka eh? Ang sinisigaw ng mga tao guys, babawi kami. Babawi. Kala mo naman, lahat ng tao dyan, kay Robredo, nanood lang yan ng iba kasi ang maraming artista kandala. Pero ako po, nung nanalo na ako as Vice President, pantay-pantay na ang pagtingin ko sa lahat. Sus, ang plastic. Hindi po ako tumingin ng kulay. Hindi ka talaga. Hindi ko po tiningnan saan ba ako tinulungan, saan ba hindi. Dito po sa Kamanava, tuloy-tuloy yung mga proyektong binigay natin. So ano ibig mong sabihin? Ipinamukha mo sa mga tao na malaki ang naitulong mo sa lugar dyan. So dapat silang boboto sa inyo. Okay? Let them feel na they will vote you. Hindi ka nang hingi ng sukli. Mga livelihood programs, medical assistance. Natural lang 'yun kasi nagtatrabaho ka sa gobyerno. Lalong-lalo na po nung panahon ng pandemya. Natural. Vice President ka, trabaho mo yan.
Hindi mo na dapat sinasabi yan. Mga ospital po dito sa Kamanava, dito sa Caloocan, may 2 ospital tayong nilagyan ng pera. Sa iba pong lugar, meron din. Kinikwenta ko po, kulang-kulang Oh, yan. Kasi nagkwenta ka eh. You are a worker of government. Dapat hindi mo kinikwenta yung mga nagawa mo. Ha? Robredo? Hindi ka dapat magkwenta. Kung ibuboto ka ng tao, ibuboto ka. 30 million pesos ang nilagay natin dito sa inyo para yung mga pasyenteng kulang ng pambayad ng ospital ay matulungan natin kahit hindi na kailangan pumila sa aming opisina. Yun po, eto po, kahit hindi nyo ako tinulungan. Yan guys, nakikita mo sa video, ang daming tao. Alam mo ba bakit? Ang daming artistang dinala. Dapat kami mga lingkod bayan, hindi yan dapat tinitingnan. Hindi mo masasabi yan, lahat ng taong nakapunta dyan, ay ibuboto yan kay Leni Robredo. Hindi. Dahil pag kami po nakaupo na, ang obligasyon namin para sa lahat. Kahit po kakarampot ang budget ng Office of the Vice President, hindi po yun naging dahilan para hindi kami nakatulong. Yung mga ospital Natural, tutulong ka kasi Vice President ka. po dito, maliban po doon sa perang inilagay natin para sa mga indigent patients, tuloy-tuloy po yung pag-provide natin ng mga PPE sets, ng mga medical supplies. Natural yun dahil Vice President ka. Hindi mo na dapat yan sinasabi. Nagkaroon po tayo ng mga community kitchens dito. Nagbukas po tayo ng community learning hubs. At dahil dyan, ibuboto ka namin. Ganun ba? Pati po yung pagtahe ng mga locally produced PPEs, mga sewing communities po dito yung Oh, ayan. Kinukwenta na. tinap natin. Dapat iboto dahil kinikwenta niyang ginagawa. Kung ito po nagawa natin, Kung yan ginagawa niya, dapat iboto siya. kokonte yung ating mandato, saka kokonte yung ating pera, ano pa kaya kung maging pangulo tayo? Ay. Ang pambobola. Alam ko po, Hindi na lang magsabi guys ba na pag tayo ay manalo, papalaan tayo ng Diyos, tayo ay sisikap. Ganun na lang sana ba? No? Hindi na tayo magkwenta sa ating ayang yung resibo natin sa mga nagawa natin. Ito, detalyado talaga yung mga ginagawa. Pinamukha talaga sa mga tao na dapat kami buboto dahil ikaw ay nagpapahiro ba? napakaraming pamilya ang apektado dito nung nakaraang pandemic. Marami po yung nawalan ng trabaho. Marami yung nawalan ng hanap buhay. Marami pong mga nahihirap. Yung style ng speech niya guys ba? Maraming mahirap na, maraming nang walang trabaho. Dahil yung ending ng speech niya, siya pa rin ang bida. Tingnan niyo yan. Dahil hindi pa nakakabalik sa normal. Oh. Yung amin pong programang hanap buhay para sa lahat, hindi lang po yun pangako. Dahil ito po ginagawa na namin kahit hindi pa kami pangulo. So sila na naman ang bida. Kaya yung lahat na pupunta dito para mangako, tanungin po ulit natin. Ngayon, Robredo, bakit ka ba nangingialam sa ibang rally? Ha? Yan ang mali mo. Mag-rally ka lang sa sarili ninyo. Kasi, if you always talk to your enemies sa kabila, sila yung prino-promote mo. Promote yourself. na kandidato kayo, nangangako kayo. Pero asan kayo yung nahihirapan kami? Ikaw, nasan ka? Puro ka lang paninira. Just full of hatred. Rally na Eto full po, of hatred. pasensya na kayo dahil wala nang oras masyado. Oo nga, pasensya na kayo.
wala nang oras, nagpapanik na kami dahil talo na kami. Yan ang sinasabi niya. Pero hindi pa ito huli. Hindi pa huli. So, babanat pa kami, maninira pa kami. O, ganun sinasabi mo. Sigurado pong marami pang pagkakataon na makaharap ko kayo. Pero ang Hindi, huli mo na yan, Robredo. Mark my word, matatalo ka sa eleksyon. Mark my word, Robredo. akin lang pong mensahe sa inyo, sana po yung eleksyon na ito, suriin natin na mabuti. Suriin namin ng mabuti dahil para hindi na padadaya si BBM. Sino ba talaga yung tunay na nagmamahal sa mga mahihirap? Alam nga naman, ikaw. Ang pagmamahal po sa mahihirap, hindi yon nadadala sa salita. Totoo. Hindi yan nadadala sa mga dakdak mo dyan. Kundi sa gawa. Ang pagmamahal po sa mga mahihirap, hindi lang yun. Kasi, lahat ng mga ginagawa mong mga mabubuti, pinost mo kasi sa Facebook. Yan ang difference na matatawag naming pakitang tao ka lang. Okay? Dapat yan kung may naitulong ka, Robredo, just shut up. Okay? Hindi na dapat yan hindi yan dapat pagbulga mo. Hayaan mo ang tao na makadiskubre sa mga nagawa mong mabubuti. Kagaya ni BBM. Sa mga ginagawa, ngayon na may kampanya na. Pero mas importante, ano yung ginawa nung wala pang kampanya? Kaya eto po, Anong pruweba mo? Kung makaakusa ka kay BBM, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pakikiisa nyo sa laban na ito. Meron pa po tayong magkikiisa raw siya guys sa laban niya. Laban mo lang yan, Robredo, hindi yan laban namin. Huwag mo kaming isali dyan. 44 days bago mag-eleksyon. Yung lakas na pinapakita nyo ngayong gabi, handa ba tayong ipakita ito in the next 44 days? Pag handang-handa po tayo, mananalo po tayo. Ayan. So, guys, we already reacted the rally of Bongbong Marcos, Leni Robredo. Talagang makikita natin ang difference ng rally nila sa rally ng mga BBM. So, ayun guys, kayo nang humusga kung sino ang karapat-dapat na iboto natin. Okay? Makikita mo talaga guys, na parang puro hatred, puro insecurities ang ipinakita ng kampo ni Leni Robredo. That's my own opinion. Okay? That's my own opinion. Kasi I observe, talagang binigyan ko si Robredo ng pagkakataon na marinig ko rin ang side niya. Pero guys, wala talaga. Parang masasabi ko talaga na parang if manood ako sa kanilang rally, lalo talaga akong madi-discourage na mapupursigi talaga ako na hindi ako buboto sa kanila. Kay Bongbong Marcos, talagang pag narinig ko ang kanyang mga speech, talagang masasabi ko guys na heartily ang pagkasabi. Talagang ang future talaga ang iniisip ni BBM guys na sabay tayong babangon muli. Kasi nakabangon na ang Pilipinas sa pamumuno ni President Duterte, di ba? So, muli tayong babangon kay President Marcos. Tuloy-tuloy na ito, guys. If only walang pandemic, guys, itong Pilipinas ay uunlad na talaga. Pero dahil sa pandemic, nadidihado si President Duterte. So, hopefully, if wala na si Pangulong Duterte, matanda na si Duterte, si Sara Duterte ay nandyan pa at si BBM, sila ang magpapatuloy sa pag-unlad ng ating bansa. You vote wisely guys, vote wisely. Watch the rally of BBM and Leni Robredo kasi sila lang ang dalawa ang magko-compete. Okay? You differentiate guys. Hindi ako magsabi sa inyo mga audience ko na itong si BBM ang iboboto nyo.
all I'm asking is watch the speech of Bongbong Marcos, watch the speech of Leni Robredo. You weigh things, timbangin nyo kung ano ang laman ng kanilang speech, kung sino talaga ang nagsabi ng may puso sa ating bayan. Yun lang guys. Subscribe to my channel, hit the notification bell, like and share this video sa ating friends, sa mga BBM supporters para makalat itong balita na ito. Okay? So, have a great day. God bless everyone. See you in my next video.